And here we are again. Yes, welcome back, brothers and sisters, mga kaibigan, to Alethea. And today, Brother Jack, ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-controversial na bagay about sa church. No? Bago mo pag-usapan yan, kaya gusto mo na kitang i-comment dyan sa t-shirt. Thank you very much. Napakaganda. Ano naman ako? Siyempre, ikaw din bagay na bagay ka dyan. Parang, Ganda, di ba? parang mabit ka ng isang rimong palibot dyan Umaya. Ito nga, no? Diba? Napakaganda. So, tulad ng sabi mo, very exciting itong time na to. Bakit nilalabas ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints yung mga bagay na maaaring isipin ng ibang tao na ang pangit niya na, ba't nilabas pa yan? Ba't ipinablish pa yan? It makes sense na bakit nga pa hindi tinatago ng church kung alam nila makakasira ito? Dahil masailan yung topic na yan, bakit hindi niya tanggalin? Pero bakit nakalatag yan dyan at mababasa mo mismo sa website ng church? Yes. Papag-aaralan mo bakit nangyari yung mga bagay-bagay na yun. Tatalakayin natin ang tungkol sa Plural marriage. plural marriage. Or polygamy. Yan yung pinaka-masailan na topic at dyan tayo inaatake hanggang sa panahon natin. Na hindi matigil-tigil. Meron itong mga taong nagsasabi na marami daw asawa ang propeta natin, tayo daw mga miyembro ay maraming mga asawa, at tayo daw ay mga manyakis, babaero. Hindi lang talaga nila alam ang talagang pinagmulan at kung bakit ito ipinatupad ng Diyos sa propeta natin. That's right. Kuya Jack, agree ako dyan. Kailangan maintindihan ng tao yung bakit. Marami sa mga miyembro ng simbahan ngayon, no, masasabi natin yan na wala silang masyadong knowledge in detail tungkol sa polygamy. Kaya pinipili ng mga miyembro na manahimik na lang. Maaaring sabihin nila na, ay, hayaan na natin dahil hindi naman nila alam yung sinasabi nila, hindi naman nila alam yung dahilan. Kaya hayaan na lang natin, basta alam natin na totoo yung simbahan. Kahit yung mga miyembro dyan na nagsasabing, hayaan na lang natin, ang kanilang knowledge ay iniutos lang ng Diyos kay Joseph Smith ang plural marriage. Hanggang doon na lang. Hanggang doon lang. Pero ang mas magandang gagawin natin ngayon, As papaliwanag din. members. As members ng church, ngayon, papaliwanag natin paano nangyayari yan. Parang naputol na, mabalik na yung alam mo yung pagbibintang, pagpaparatang na wala naman silang concrete na ebidensya o basehan. Ito na yung araw na hinihintay ninyo. Basahin mo nga yung comment sa Magsasalitaan na kami. yung mga members dito please pakinggan nyo itong comment na to. Babasahin nyo ni Francis, manlilisik din mata ninyo. Dalawa, isa galing sa Facebook, isa galing sa YouTube. Facebook at YouTube tayo kaya sa YouTube matitindi dyan ang mga comment grabe. Hindi, mas matapang sila dyan kasi parang hindi yung Tago walang identity dyan kaya tatapang nila dyan Sige, tingnan natin itong comment na to. Pero sabihin na natin yung pangalan. Sabihin mo, parang mababasa rin naman Galing kay J. Banks, 2023. J. Banks. Nalig ka. J. Banks, ito yung sinabi mo. LDS pala itong dalawa. So, ibig sabihin, siguro, nakakikita lang sa atin. No? LDS pala itong dalawa. Member sa kulto ni Joseph Smith. Dami asawa. Daming failed predictions. Una, kulto daw tayo. At daming asawa ni Joseph Smith. Ang ginawa sa kulto. Pero sa Joseph Smith na daming asawa, papaliwanag natin. Yes. At saka yung predictions, no? Yung mga prophecies ni Joseph Smith, totoo yan, mga nangyari lahat yan, parang nasabing fail. Pag-usapan natin yan next video, pero focus tayo ngayon muna sa pinakang concern mo na maraming asawa. Makapagsabi ka na parang prediction, propeta yung pinag-uusapan natin. Hindi manghuhula Hindi manghuhula yan. Kasi ang prediction, walang certain event, no, kasiguraduhan na mangyayari, walang assurance. Pero pag propeta nagsabi, it's called prophecy. Propesya. Mangyayari at mangyayari yun. Di ba nga nabaralihan mo? Sabi mo sa amin. Hindi ko sinasabi. Umpisa pa lang, pinukul mo na sa amin Mali ang style na ganyan, bro. Mali ang style na ganyan. Huwag kang gaganyan na titignan mo yung mali ng ibang tao. Di ka pa nga sigurado sa mali ng ibang tao. Huwag kayong magko-comment ng mali. No? Wala kang muta. Malakas kang muta mo sa amin Kung magko-comment ka ng mali,
Samahan mo ng paliwanag na galing sa'yo na iniisip mo tama. Maganda pa, magpaliwanag eh. Paliwanag ba siya? Wala eh. Mm. Tinatanong ko kung anong religion niya, hindi naman niya sinasabi. No, kasi nga takot siya. Takot yan si J. Bang na yan. Di ba kasama sa showtime yan? Si Ryan Bang na yun. Ryan Bang, mati ka na. Si Arbang yun. Si Arbang pala yan. J. Bang Si ha? Jay Bangs. Huwag kang maglakas ng loob na magsalita dyan sa comment section na hindi ka nagpakita kung sino ka. Oo. Wala naman yung bearing yung sinasabi mo eh. Puro ka lang paninira sa tao. Kung pinaniniwalaan mong tama, paliwanag mo para malaman din namin. Oo. Kung iniisip mo na mali kami. Turuan mo kami para maniwala kami sa'yo. So yun ang pinakapatas na labanan. Yan, tama. Kasi, Sino ka? kasi mawawala ng sense yung sinasabi mo kung hindi ka naman magsishare ng totoo. Di ba? Ito pa, galing kay from Facebook naman ito, Kuya Jack. Facebook naman, okay. Galing kay Eliza Lino Abaya. Shout out sa'yo. Sister. Hindi ba fake account yan? Chinek mo na ba? Chinik ko pero locked profile eh. Bakit nilock mo? Maring hindi fake siya kasi nakalock lang. Huwag mo ilock. Ang lakas ng loob mo magpaparata sa kapwa mo. Lalak mo. Wow! Tapos tinanong ko rin siya ng ilang beses, maraming beses, kung anong religion niya, anong paniniwalaan niya, share niya. Wala din silang sinasabi. Bakit ganun? Ano sabi? Eto sabi niya, niloloko mo lang sarili mo. Hindi mo napatunayan na tama ang aral ninyo. Mga propeta mo, maraming asawa. Samantalang itinuro ng mga apostol, bawal mag-asawa pa ulit ang may asawa na. Yun ang turo daw sa New Testament. Pag magbigay ka ng comment mo, maglagay ka ng verse kung saan mo nahanap na walang pwedeng mag-asawa. Doon totoo yung sinasabi mo. Totoo yan. Common grounds tayo dyan. Oo. Hindi na itinuro yan sa New Testament ang polygamy. Pero naniniwala ka ba sa Biblia? Ang kwento sa Old Testament, alam mo ba na ang mga patriarchs doon or propeta ay nag-practice ng polygamy or plural marriage? Oo. Si Abraham nga lang, binigay sa kanya si Hagar. Oo, tama. Hindi mo ba nababasa? Hindi ka kasi nagbabasa eh. Basa ka ng Biblia. Tatlo, naging asawa ni Abraham. Mm. Oo. So, yun. Dapat, aalamin ninyo, Bible yun, parte ng Bible, Beja. Kasi nasa Old Testament yun. Ayaw niya hawakan ng Old Testament kasi mapapahiyak siya. Mababahiya siya. Ngayon, ayan, sa tama yung tanong mo kanina, Sister Elisa, dapat kung magpapaliwanag ka ng ganito, magbibitaw ka ng salitang ganito, quotation, ilagay mo din yung reference. Tama. Para masundan ng mga tao. Oy, take note ha, si Jesucristo ay nasa linya ni David, no? Prophet David, no? Very good na i-bring up mo yan. Kasi si David, prophet, Yes. King David, marami siyang asawa. Na kung naniniwala ka sa Bible, siyempre hindi lang ikaw ay selective. Ikaw ay maniwala sa New Testament hanggang sa mula sa Old Testament. Tama? Oo. Saan magaling si David? Old Testament, di ba? Hindi mo ba alam na nasa linya si Jesus Christ ni David? Kaya nga siya tinawag na the Son of David. Dahil nasa linya siya Ni David. sabihin niyo si Jesus Christ yan. Huwag ka maniniwala sa lolo mo dahil ang lolo mo maraming asawa. Yun din ang sabihin niyo sa Jesus Christ. So, sabihin, hindi ka naman naniniwala kay Jesus Christ, tsaka kay David. Propeta yun si David, ha? Propeta yun. So, sabihin mo, ay, wala kang propeta yun si David, daming asawa eh. Oo. Bakit hindi ko sabihin yun? Naniniwala kayo sa Biblia, di ba? Kasi sabihin ninyo na si Jesus Christ ay bulaan din kasi galing siya kay David. Oo. Di ba? Paano nangyari yan? O, ganito ha. Paano nangyari kamag-anak ni Jesus Christ si David? Nasa linya ni David. Bakit? Dahil si Mary na nanay ni Jesus Christ ay galing kay David. Yes. Sa palagay ninyo, na sobra ang persecution sa panahon ni Joseph Smith dahil sa pag-declare niya ng katotohanan? Truth eh. Palagay niyo, hindi nanganib ang buhay niya. Tapos palalabas mo pang susundin niya yung batas ng polygamy. Kala ninyo madali kay Joseph Smith yan? Totoo na yan ay pinractice niya. Pero tingnan niyo muna kung ano yung katayuan ni Joseph Smith bago niyo kayo magsasalita dyan. Oo. Yung tao, hindi ordinaryong tao. Propeta yun. Mayroong kautosan, batas na sinusunod. May nag-uutos. May kailangan sundin. May kausap. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Itong article nating babasahin, comes from Gospel Library. Sa mismong source ng simbahan natin talaga, ha? Oo. Okay, pagpapabasa ng iba't ibang website, no, na hindi connected sa church. Huwag kayong magkukuha ng impormasyon sa labas.
Maliban sa LDS.org. Or churchofjesuschrist.org. Yes, or kung kayo ay magre-research LDS, lagyan ninyo. Oo. O LDS polygamy, LDS perception, LDS perspective, ganon. Hindi yung anti-Mormon, lalagay mo doon, tapos polygamy, anti-Mormon. Ay, Sigurado, wala kang makukuha tama. sigurado, si Satanas ang kausap mo. Ayan, malamang. Sigurado yan. No? Kahit sa inyo sabihin niyo, reliyon niyo sa amin, magre-research ako tungkol sa inyo. Oo. Sasabihin niyo, bias naman kayo, hindi naman totoo yung sinasabi niyo sa amin. Marunong kami mag-research, mas matindi kami. Mas matindi tayo mag-research kaysa sa inyo. Anong ginagawa namin? Pupunta kami sa source. Doon manggagaling para may basehan. Ano? Hindi kami nagbabasa ng mga ibang articles na laban sa inyo. Kasi sigurado, puro kasinungalingan yun. Again sa inyo. Eliza, subukan mong lagay ang reliyon mo dito. Lalabas kami ng maraming impormasyon sa iyo na hindi mo alam tungkol sa reliyon mo. Ewan ko, kung di ka magalit. Tingnan natin kung hindi man lamig katawan mo, kung nalaman mo yung mga nalaman namin sa inyo. Sabihin nyo, ang reliyon kayo. Magpakilala kayo ng maayos bago kayo magsabi. Paano pakilala kayo maayos? Dito po kami sa organisasyon na ganito. Ito pong reliyon namin. Sa palagay ko, hindi po totoo yung pinaniniwalaan ninyo. Kasi po, naniniwala po kami na ganito ganyan. Ganon ang approach. Hindi titirahin nyo kami. Mali! Oo. Mali kayo. Mali kayong asawa. Kulto kayo. Ngayon, papaliwanag namin sa inyo. Tigtigil kayo, sigurado. Makinig kayo maigi ha. Ito. So galing ito, Kuya Jack, sa Gospel Topics Essays. No? From Gospel Library, kung sino man sa inyo may Gospel Library na application, i-download nyo na. Tingnan nyo sa Gospel Topics Essays, no? Title, Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo. Okay? Sabi, Latter-day Saints believe that monogamy, the marriage of one man and one woman, is the Lord's standing law of marriage. In biblical times, the Lord commanded some of His people to practice plural marriage, the marriage of one man and more than one woman. Some early members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints also received and obeyed this commandment given through God's prophets. So makikita natin, in biblical times, the Lord commanded some of His people to practice plural marriage. Some people. Hindi all ha? No, hindi ang binilagay sa batas na, okay, sundin niyo itong plural marriage. Kung sinong gusto sa inyo, go ahead. Hindi. Paano ma-practice yan? Hindi naman lahat financially well Or stable. stable. Ang Diyos ay nagbibigay ng instruction, no, sa mga propeta, some of His prophets, no, to practice polygamy or plural marriage. After receiving a revelation commanding him to practice plural marriage, Joseph Smith married multiple wives. Si Joseph Smith, ha? Totoo yun, nasabi niyo. And introduced the practice to close associates. Malapit lang sa kanya. Oh. Either apostles, no? Mga apostles niya. Ang close associates. Yes. Si Joseph Smith, prophet. May 12 apostles siya. May counselor siya. May counselor siya. May 70 pa yan. Close associate. Yes. That's right. This principle was among the most challenging aspects of the restoration. Marami ng challenge si Joseph Smith. Noon pa man, sinabi ko sa inyo. Sobrang dami na. Sinabi natin kanina na marami ng challenge si Joseph Smith. Marami na yung pinagdadaanan. Dinutungog na siya. Dinutungog na siya ng tao. Kung nakakita din yung kanyang experience na siya ay binuhusan ng aspalto at nilagyan ng feathers or balahibo ng manok. Mahirap yun. Sa kadahilanan lang na alam nila si Joseph Smith, magre-restore sila. Marami na pinoproblema si Joseph Smith. Bigyan mo pa ng isa pang kautusan na isa ay mag-asawa ng marami. Sa palagay ko, kung gawa-gawa ng Joseph Smith yan, mag-iisip ng sigurado. Mag-iisip ng maintindihan. Malaking pag-iisip niyan. Gusto ko nang mamatay. Plural marriage tayo. Hindi ba naisip yan? Diba? Kung ka lang gawa-gawa mo lang talaga yan, umiwas ka na sa gulo. Di ba? Kaya maraming mga, sa totoo lang, ano bang istorya ng simbahan ninyo? Eliza, Jake Bang, sabihin nyo kung anong reliyon ninyo. Tingnan natin kung inusig sila tulad ni Joseph Smith. Yes, oo. Kung ang dami ng isipin at challenges, makapagsubok ko ni Joseph Smith, no, nung kasalukuyang itinatatag na yung simbahan, ano, nagpapalakas pa lang, dinudumog na siya, no. Tapos darating pa itong polygamy, no, na pag-alaman natin, Kuya Jack, nung ibinigay sa kanya ng Diyos itong kautusan na ito,
nahirapan siya, unang-una na kay Emma. Isa yun, kasi yung asawa niya, hindi naman welcome yung idea na plural marriage dahil ang kanilang batas ay monogamy. Monogamy, isang asawa lang. Isang asawa lang. Sino ang magpatupad ng batas na ganyan? Nahirapan si Joseph Smith doon dahil unang-unang magiging kalaban niya, asawa niya. Dahil yung asawa niya, syempre, sino ba naman magkakaroon pa ng isa pang kahati? Diba? Papayag kaya si Emma Smith? Sigurado hindi. So, bantay kayo. Ipinatupad yan, batas na yan, may dahilan ang Diyos kung bakit. Oo. Hindi lang yan gusto ni Joseph Smith. Hindi naman manyakis yung tao sa iniisip ninyo eh. Many details about the early practice of plural marriage are unknown. Plural marriage was introduced among the early saints incrementally. Hindi yan biglaan na inilabas. Oo. Siyempre, titingnan natin ang sitwasyon na hindi mo pwedeng gulatin. Biglain ng mga tao. And participants were asked to keep their actions confidential. They did not discuss their experiences publicly or in writing until after the Latter-day Saints had moved to Utah and church leaders had publicly acknowledged the practice. Nagsimula itong maging public sa panahon ni Brigham Young. 1847. 1847. 1877. Okay. So, the historical record of early plural marriage is therefore thin. Manipis lang yung informasyon natin. Few records of the time provide details and later reminiscences or yung mga storya ng mga nakaraan Oo. are not always reliable. So, dahil nga very discreet at napakanipis, hindi ito masyadong ibinulgar. Iniisip talaga ni Joseph Smith, mag-create ito ng sigalot, no? Tsaka kalituhan. At away, gulo. Diba? So, dahil nasa stage sila ng parang yung transition kasi mahirap eh. Pero mo from monogamy, tapos bigla mo ito sa tao, biglain mo na, mag-asawa kayo mga kasi inutos ng Diyos eh. Ano ngayon ang dahilan ng Diyos? Bakit niya inutos? So, pupunta tayo doon, bakit ito pinatupad? Kasi ito na ngayon, ang nasa panahon natin, ang pinagkakaguluhan at ngayon ay ipinupukol sa atin na marami daw tayong asawa. That's right. Yung isa sa mga reasons, no? Kung bakit iniutos ito ng Diyos kay Joseph Smith at sa ilang pa mga propeta sa Biblia. Sa Jacob 2, verse 30, sinabi ng Diyos, "For if I will, save the Lord of hosts, raise up seed unto me, I will command my people, otherwise they shall hearken unto these things." Kasi ang Jacob chapter 2, it talks about fidelity ng isang tao sa kanyang spouse. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. Okay. So yan. Kinuwento rin niya dyan yung pag-aasawa nila David at ni Solomon. Okay. No, na-ginastify niya, na abominable daw sa Diyos, sa Lord, yung ginawa ni David at Solomon. Because of their concubines. Mali po kasi sa asawa nila, meron pa sila mga kabit. So yun yung abominable sa Diyos, yung kabit. Hindi niya matanggap yun. Kaya binigyan ka na nga ng asawa, nag-plural marriage ka na, kumubit ka pa. Yun ang mali. Yun naman ang kaibahan ni Joseph Smith. Kasi si Joseph Smith, nag-practice siya ng polygamy o pag-aasawa ng marami dahil inutusan siya ng Diyos, pero hindi siya nangamit. Wala siyang concubine. Wala siyang nilabag na bata sa lupa. Alam mo, pag-usapan natin ito kung saan talaga nanggaling yan. Ito ang history niyan. Ito yung beginnings of plural marriage in the church. Yes. Meaning the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ito po yung history. The revelation of plural marriage was not written down until 1843. But its early verses suggest that part of it emerged from Joseph Smith's study of the Old Testament in 1831. Yes. So itong si Joseph Smith, nag-aral sa Old Testament, nahagip niya yung Genesis. People who knew Joseph well later stated that he received the revelation about that time. Nung siya ay nagsasaliksik doon sa Genesis, doon niya nahagip yung storya ni Abraham, ni Saraya, sa ni Hagar. Saraya. Na nagtaka siya, bakit hinayaan o pinayagan ng Diyos na mag-asawa si Abraham na higit sa isa? Yun yung nagtataka si Joseph Smith at yun tinanong niya. So tuloy lang natin. The revelation recorded in Doctrine and Covenants 132 states that Joseph prayed to know why God justified Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, and Solomon in having many wives. Tinanong ni Joseph Smith, the Lord responded,
that He had commanded them to enter into the practice. Ang Diyos mismo ang nagsabi na ako mismo ang nag-utos sa kanila para sundin ang kautusan na yan. Para gawin yun. Ulit kami, ha? Tanggap ninyo ba yan na nag-asawa sina Solomon, David, at saka si Abraham, at saka si Isaac at Jacob, ng marami dahil iniutos ng Diyos? Dahil kung hindi nyo tanggap yan, tigilan na natin itong usapan na ito. Tama, tigil nyo na yan. Dahil mismo yung pininiwalaan nyo sa Biblia ng mga propeta sa Old Testament, nag-practice niyan, ay tigil nyo na yan kung ayaw nyo tanggapin na sila inutusan ng Diyos. Dahil sa pagtatanong ni Joseph Smith, nalalaman natin yung dahilan ng mga bagay-bagay. Hindi naman nasabi sa Bible kung bakit siya inutusan ng Diyos. Oo. So yung na-quote natin from Jacob 2, chapter 2, verse 30, na ang Diyos ay ibinigay niya yung kautusan na yan para ma-increase yung number of people na ipapanganak in the gospel. Oo, meron na siyang mga tao na naka-ready para sa kanya. Oo. Nagsisimula pala naman ng simbahan. Ano gusto ninyong pinagpapapatay na nga yung mga tao noon? So palagay ko din, kuya, malaking yun ang pinakang reason din ng Diyos kung bakit inutos na kay Joseph Smith. Kasi nga, alam ng Diyos na upusigin siya ang daming alam niyo ba na napakaraming namatay ng mga pioneers in early times of establishing the church? Sa pagtawid pala nila no, sa papunta ng Utah, marami nang namatay doon eh. Hindi pa nabilang doon. Yung mga bago sila nakatawid, Oo. may mga pinatay na. May mga pinatay and then yung mga namatay na dahil sa sakit, ang dami. Oo. So, Ano matitira doon? Yan ang Diba? yan ang hindi nyo naiisip eh. Puro kasi mga kalukuhan lang naiisip nyo kaysa naman manyakis yung mga propeta namin. So, inaakasuhan nyo si Joseph Smith, inaakasuhan nyo rin sila Abraham. Yun lang naman ang madaling isipin doon. Oo. Dahil kami, naniniwala kami kay Abraham, naniniwala kami kay Isaac, kay Jacob, at saka kay Moses. kay David, at saka kay Solomon. Iisa lang ang pinaniniwalaan natin sa Old Testament. Pero never namin kinwestiyon na bakit sila nag-asawa ng marami at inisip namin na sila Moses ay manyakis. Oo. Hindi namin inisip yun. Alam niyo kung bakit? Kasi may buhay kaming propeta. Ibig sabihin na naniniwala kami sa propeta. Ngayon, sa panahon ni Joseph Smith, naniniwala rin kami ng propeta si Joseph Smith, sa kaya siya inutusan ng Diyos. Sabi dito, Latter-day Saints understood that they were living in the latter days, in what the Revelation called dispensations of the fullness of times. Ancient principles such as prophets, priesthood, and temples would be restored to the earth. Plural marriage was one of those ancient principles. So, ibig sabihin, yung plural marriage, hindi lang pala ito ay gusto lang talagang gawin ng mga propeta. Ito ay alituntunin. Alituntunin ito ng Diyos. Ibinigay na kautusan. Yan ang dahilan kung bakit nila yan pinatupad. Kasabay ng panunumbalik ng simbahan, ng priesthood, at ng propeta. Polygamy has been permitted for millennia in many cultures and religions, but with few exceptions, was rejected in the Western cultures. Kaya yan, binakbakan ng gusto si Joseph Smith dahil si Joseph Smith ay nasa Western culture. Yes. Hindi nila yan ipinapractice doon. Punta ka ng Middle East, sa Kingdom of Judah. Oo. Bakit ang mga kapatid nating mga Islam, meron silang ganyang batas at nire-respeto natin yan sila dahil batas nila yan. Hindi natin pwedeng akusahan ang mga kapatid nating mga Muslim na nagpa-practice ng ganitong batas, no? Dahil may mga rules din sila. Batas nila yan eh. Oo. In Joseph Smith's time, Joseph knew the practice of plural marriage would stir up public ire. Sa palagay niyo si Joseph Smith, mahinang mag-isip? Mahinang mag-isip ang propeta natin? Na hindi niya naisip yan na kapag ikaw ay nag-asawa ng marami, sigurado, dudumugin ka ng mga kalaban mo yan. That's right. Hindi nag-isip si Joseph Smith. Ang dahilan dyan, pag inutosan ka ng Diyos, sumunod ka. After receiving the commandment, he taught a few associates about it, but he did not spread this teaching widely in the 1830s. Controversial ito eh. Actually nga, yung word of wisdom nga lang, balikan natin eh. Bakit nung ipinatupad ang word of wisdom, hindi pa yan commandment? Hindi siya commandment eh. Alam niyo ba yan mga members ng church? Bago natin turuan yung mga hindi membro na nag-uusig sa atin, mga membro ng simbahan, alam po ba ninyo na ang word of wisdom na bawal uminom ng kape, bawal uminom ng tsaa, bawal uminom ng alak, at manigarilyo, ay hindi yan ang kautusan nung panahon ni Joseph Smith. Kautusan na yan sa atin ngayon.
Pero bakit hindi yan naging kautusan noong unang panahon na ito'y pinatupad? It used to be called word of wisdom. Word of wisdom. Gamitin mo yung wisdom mo para malaman mo kung kailangan mong sundin o hindi, kung nakakasama pa sa katawan mo o hindi. Oh, hindi. Bakit mag-stir up ng public ire yan? Kasi marami sa mga kausap ni Joseph Smith na nanabaho pa rin. Umiinom ng tsaa at kape. Sasabihin mo, bawal. O ano mangyari sa iyo doon? Later on, nalaman natin na dahil ito'y kautusan ng Diyos, alam ng Diyos na makakasira yan sa katawan mo. Kaya ginawa na itong kautusan. Kaya ginawa siya ng kautusan or commandment. So, ang polygamy also is the same. Hindi mo yan pwedeng ipatupad publicly na alam mo mag-stir up ng public ire. Public ire. Dudumugin ka dyan ang kalabang mo. Kasi hindi siya common na ginagawa Common na ginagawa ng mga tao noon ay monogamy. Yes. Monogamy lang. Pag-asawa lang ng isa. That's right. So, bagaman walang pang batas noon na nagbabawal, ganyan iningatan ni Joseph Smith ang reputasyon na ito niya pati ng simbahan. Kahit wala pang batas noon. Kasi bakit? Kung isi-search po ninyo, nagkaroon ng anti-bigamy law o tinatawag na Merrill's Law ay 1862. Pero na-implement ito at naging naipasang batas ito noong 1882 lang. Ay nagsasabi na bawal mag-practice ng polygamy. Polygamy. So, ibig sabihin, kahit na wala pang batas sa Amerika ng polygamy, hindi naman sila lumalabag sa batas kasi wala silang batas. Wala pa namang batas ng anti-polygamy. Until 1882. Nakita ninyo yun? So, pinatupad ng Diyos yan kay Joseph Smith. Ang tingin ng ibang tao na parang hindi maganda, hindi maayos yan, hindi okay yan. Hindi naman sila lumalabag sa batas kasi wala nang anti-bigamy, wala naman yung anti-plural marriage, wala until 1882. Oo. Pero meron akong isang parang trivia na pwedeng mapapaisip ka rin ng konti Di ba, nag-umpisa si Joseph Smith 1834 hanggang 1842. That's 8 years. 8 years. 8 years na transition. Sa loob ng 8 years na yan, Kuya Jack, malalaman natin dyan, pag pinapatuloy natin kung ilang beses siyang nagtangka na wag nang tuloy. Tingnan ninyo when God commands a difficult task, madali ba itong polygamy? Napakahirap niyan. Asawa mo na lang muna mong pakalaban dyan So, kapag ang Diyos ay nag-utos ng mahirap na trabaho, He sometimes sends additional messengers to encourage His people to obey. Laging nagpapadala yan ng mensahero. Additional messenger. So ano yung additional messenger niya? Angels. Angels ang hilig ng Diyos magpadala. Ay kuya, may trivia din ako dyan Sa mga kapatid natin na sa ibang pananampalataya, kung naniniwala po kayo sa angels, yes, alam namin na sila ay messengers ng Diyos. Galing sila sa langit. Alam niyo ba na only the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, simbahan lang namin ang nagtuturo kung paano natin madi-distinguish o makikilala ang kung tunay na messenger yun na galing sa Diyos. Pwede rin kasi magpanggap ng kalaban as angel. He can appear as angel. Tama. So, bago natin ito ituloy, pakita mo sa amin, Franz, kung ano ang gagawin natin kung sakali man ang kausap mo ay talagang totoong messenger na. Kasi sa palagay ko, yung mga basher natin dito, ibang angel ata ang kausap. Diba? Merong tatlong pamamaraan kung paano natin malalaman kung ito ba ay tunay na mensahero o angel mula sa langit o nagpapanggap na angel na si kalaban. Angel, ni Satanas. Yes. Baka mga pastor ninyo nakausap na si Satanas Hindi nyo alam. Alam niyo, messenger ng Lord kausap. Makapagturo, alam mo, alam yung sinasabi. Sa section 129 ng Doctrine and Covenants, ito ay revelation kay Joseph Smith, bilang propeta. Ganito ang paraan para natin malaman kung ito ba ay totoong galing sa langit o sa diablo. Number 1, there are two kinds of beings in heaven, namely angels who are resurrected personages
having bodies of flesh and bones. For instance, Jesus said, "Handle me and see. For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have." Secondly, the spirits of just men, made perfect, they who are not resurrected, but inherit the same glory. Oh, magkaiba sila pala. Yung isa may katawan, may flesh and bones. Yung isa spirits lang, Pero, na just, no? just, Na ginawang perfect. Oo. same glory. Same glory. Pero spirit sila. Yung iba may katawan, resurrected. Oo, yung ibang angels may katawan. Mahawakan mong ganyan, no? May buto, laman. Oo. Yung ibang angel, spirit lang, but made perfect, but same glory. Nakatulad ng isa. When a messenger comes saying, he has a message from God, over him your hands. O yan. So, yun namin. Oo, halimbawa, nagpakita ko sa iyo ngayon. Sabi ko, I am a messenger. I have a message for you. So, ang gagawin ko, i-offer ko siya yung kamay ko. If he be an angel, he will do so. And you will feel his hand. Kung totoo akong anghel, makikipagkamay din ako sa iyo. Kasi totoo akong anghel. Ano mararamdaman mo? Kamay. Mararamdaman mo ang kamay mo. If he be the spirit of a just man, made perfect, he will come in his glory, for that is the only way he can appear. Ask him to shake hands with you, but he will not move, because it is contrary to the order of heaven for a just man to deceive, but he will still deliver his message. So, naman, kung ang nagpakita naman sa iyo, ay messenger din. Messenger din. Pero spirit lang siya. Pag in-offer ko yung kamay ko sa iyo, Hindi siya gagalaw. Kasi yun ay labag sa kautosan. ako mong sense din. Alam ka namang abutin ko yung kamay mo, wala mararamdaman mo. Wala, espiritu yan. Espiritu yun eh. Pero, i-deliver ko pa rin sa iyo ang message. Tama. Ayaw. Pero ito yung warning. Ito yung warning ha. If it be the devil as an angel of light, when you ask him to shake hands, he will offer you his hand, and you will not feel anything. You may therefore detect him. There are 3 grand keys whereby you may know whether any administration is from God. Yun ang paraan, Kuya Jack, para malaman natin kung ang isang messenger ay galing talaga sa langit o si Satanas. Anong sabi doon sa huli? Kung si Satanas yun? Hindi mo si Satanas. Or kung devil yun? Kung sinabi nating devil, kampo ni Satanas. Oo, marami sila eh. Oo. So kapag sinabi niya na ako ay mensahero, Oo. susubukan kitang malaman kung ikaw ay totoo. Oo. Shake hands tayo. Makikipag-shake Shake hands din siya. Shake hands din siya. Pero pag lumusot yung kamay mo, takbo ka. Wala kang mararamdaman. Takbo ka. Huwag ka na makipag-usap. Baka kung ano pa instruct sa'yo. Kasi tandaan nyo, yung number 2 na messenger, hindi siya gagalaw. Kasi spirit siya eh. Spirit siya. Pero dineliver niya yung message niya. That's right. Si Satan kasi, nung kinast out siya ng Diyos, kasama ng mga angels niya, mga kapatid natin, hanggang ngayon wala silang body of flesh and bones. Wala. Kaya dapat, ang mali ni Satanas, dapat di siya makipag-shake hands. Wala. Deceiving eh. So, ilan sa inyo dyan, ang mga nagtuturo dyan, ang hindi katotohanan, ang nakipag-shake hands pero lumusot yung kamay. Ayun. Sana hindi kayo yan ha. Sana. Sana hindi pa kayo umabot sa ganyan dahil dyan nyo mag-determine kung ang kausap nyo ay totoong anghel. So, ang Diyos, tulad ng sinasabi natin, pag ito ay nagbibigay ng commandment na napakahirap sundin, ay nagpapadala rin siya ng mga additional messenger na tutulong na para sa iyo na i-obey mo or sundin mo yan. Kasi ang kagustuhan ng Diyos, yan ang matutupad. Okay? So yun, basahin natin. Consistent with this pattern, Joseph told associates that an angel appeared to him 3 times between 1834 and 1842 and commanded him to proceed with plural marriage when he hesitated to move forward. Ayun. Yung sinasabi mo kanina, Franz, na 8 years ang inabot ni Joseph Smith, on and off siya eh. Oo. Ayaw talaga niyang sundin yan kasi nga, delikado na nga ang buhay niya.
dinagdagan mo pa. Oo, lalo siya kasing dudumugin ng tao. Dumugi na siya ngayon. Ngayon, 3 beses siya binisita ng anghel para sabihin sa kanyang, proceed, tuloy, Magpatuloy. during. Ayan. So sabi niya, during the third and final appearance, the angel came with a drawn sword, threatening Joseph with destruction unless he went forward and obeyed the commandment fully. Hindi ko talaga alam to dati. Grabe na shock din ako nung mabasa ko ito eh. Sa pangatlong beses pala na binisita na siya ng angel, May nakahugot na espada. ibig sabihin, nagpakita yung anghel sa kanya, nakabunot na yung Oo, espada. ano, dito mo tutuloy yan? Hindi mo tutuloy yan. Ha? Naalala ni Joseph Smith, sigurado yung nagpakita sa kanya si Moroni. Pag nawala yung gold plate sa'yo, Oo. Yun you will be cut off. Tangpas ka sa akin. Oo. No? Eh ano kaya nangyari doon sa messenger sa kanya? Hindi ka matutuloy sa polygamy. Hindi ka susunod. Eh may espada ng dala. Kaya siya matindi. Matindi Yung na. anghel na yun, hindi espiritu yun. May espada eh. Hindi hawak na espada. May bleed eh. Ngayon, sinasabi ni Joseph Smith, there came the angel with a drawn sword threatening Joseph. Pag sinabi kang tinreten ka, Binantaan ka na. binantaan ka na. Pag hindi ka sumunod, tagpas na ulo mo sa akin. You will be cut off talaga. So dito naramdaman, dito na-realize si Joseph Smith how important the commandment was. Kasi, biruin mo yun, doon niya na tinawan, naintindihan na niya na, ay, kailangan ko na talaga itong gawin. Dahil doon sa ebidensya na nangyari doon kay Joseph Smith, sinabi rito, fragmentary evidence suggests Oo. that Joseph Smith acted on the angel's first command by marrying a plural wife, Fanny Alger. Doon nagsimula. Ngayon si Fanny Alger nagtrabaho kasi sa household ni Joseph Smith. Oo. Doon sila ngayon inasal. Doon yung pagkakataon na yun na si Joseph Smith ay inasawa si Fanny Alger. So, yun yung nangyari ang pinakaunang beses na nagkaroon. Pero nagkahiwalay ito sila. Little is known about this marriage and nothing is known about the conversations between Joseph and Emma regarding Alger. After the marriage with Alger ended in separation, hiwalay nga sila, Joseph seems to have set the subject of plural marriage aside until after the church moved to Nauvoo, Illinois. Oo. So, isinasantabi niya muna yung kautosan na yun. Nung nag-move na sila sa Nauvoo, Illinois, doon na sila nagpatuloy. Doon siya nagpatuloy na rin. Pero discreet pa rin yan, hindi pa rin yung vulgar na publicly, pag sinabi natin vulgar, publicly, na sinabi nila, i-practice nila. Itong nangyari kay Alger sa kay Joseph Smith ay nasa mid-1830s. Oo. Tignan nyo kung gaano kahirap yung kay Joseph Smith ha. It took him 8 years, no? 8 years, sa loob ng 8 taon na yon, on and off and on siya eh. Kasi nga, nagdadalawang isip siya eh, nagugulumihanan siya eh, kung itutuloy ba niya o hindi. Ayun, binisita siya ng angel na talagang pinapadala talaga ng Diyos para masunod talaga itong kautosan na ito. Bakit kaya gusto ng Diyos ipatupad niya kautosan na yan? Ano kaya ang dahilan niya? At ano kaya ang purpose kung bakit kailangan mo mag-asawa ng marami? Oo. Ito yung bagay na yan eh. Ang marriage, alam natin na napakahalaga yan. Kahit sa hindi membro at membro ng simbahan. Napakahalaga ng marriage kasi dyan mo na ipagsasama, na ipagsasa isang dibdib, wife and husband. Tama? Ngayon, mas malalim kasi ang doktrina dito sa simbahan ni Kristo ng mga banal sa ulit araw Pagdating sa marriage. Kasi ang ating paniniwala at doktrina ay ang ating kasal, hindi lang dito yan sa mundo kung hindi nagpapatuloy sa kabilang buhay. Yes. Basahin natin ito. Oo. The same revelation that taught of plural marriage was part of a larger revelation given to Joseph Smith, that marriage could last beyond death and that eternal marriage was essential to inheriting the fullness that God desires for His children. Ano yung mamanahin natin?
Kapag sinabing fullness, ibig sabihin, Kuya Jack, ito yung kung ano ang meron si Heavenly Father, ang Diyos, ay meron din ang kanyang mga anak. That's right. Fullness. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng ipagkait yun eh. Kasi inuutos niya, gawin mo to, tapos pag ginawa mo, tapos hindi niya bibigay yung fullness, kulang. Hindi pwede. So yung pagka-Diyos, hindi natin, yung exaltation ng pagka-Diyos, hindi natin makakamit, ma-obtain yan kung hindi ka papasok doon sa everlasting covenant of marriage. So, itong ating kasal na ginagawa rito, ay yung pamilya ay makakasama mo sa kabilang buhay. Yes. Mayroong deeper meaning ang kasal, kaya yan pinapatupad ng Diyos. At the same time, kailangan ng Diyos ng tao. Nagsisimula ang simbahan, ano gusto mong tao dyan? Lahat na yan, pinagpapatay. Kailangan niya ng tao. Sino maggagawa ng tao? Hindi tao rin. Yun ang ibig sabihin lang natin. Hindi yan pumasok si Joseph Smith at yung ibang mga saints o miyembro ng simbahan noong panahon niya hanggang sa ipinatigil ito noong 1890. Hindi yan lumabag sa batas. That's right. Hindi yan labag sa batas na kanilang pagsunod sa lupa at saka sa Diyos. That's right. Kasi yung batas ay kuya ay yun nga, gaya na nasabi natin kanina, na ipasa ang bill ng anti-bigamy law or anti-polygamy law noong 1882. 1882. From 1882 downwards ay wala silang nilalabag na batas. So, noong nagpatupad na sila ng 1882, sinubukan na ng church na ipatigil na yan. Pero it took them 8 years pa rin. Kasi nahirapan sila doon sa panahon na nasa Utah na sila kasi nga kalahati ng populasyon ng simbahan ay nagpa-practice ng polygamy. Yes, that's right. So, ibig sabihin, does it ring a bell ko yan? Another 8 years? Another 8 years. 8 years bago Pinatigil din. 8 years Bago na ipatupad. It took 8 years din. 8 years din bago na patigil. 8 years din bago na patigil. Ano kaya rin, no? Ano kaya meron sa 8 years na Ano kaya meron sa... Bago natin pag-usapan kung bakit hanggang sa panahon natin ngayon ipinupukol pa ng plural marriage sa atin. Napag-usapan na natin kung bakit ipinatupad yan. Ngayon malinaw. Ang pagpapatupad ng plural marriage ay nanggagaling mismo sa tao na kinakausap ng Diyos. Sa inyang sikreto. Sino yun? Propeta. Amos 3:7, mga propeta natin. Si Joseph Smith ay propeta. Si Brigham Young ay propeta. Hanggang kay Wilford Woodruff, hanggang sa naipatigil ang plural marriage, mga propeta yan. Hindi yan ordinaryong tao. Hindi yan yung gusto lang mag-practice. Kinakausap ng Diyos yan. Totoo yun. So when the Lord inspired Wilford Woodruff, the fourth president of the church, fourth prophet, no? Naglabas siya ng manifesto. Nagbabawal na at nagpapatigil na ng polygamy. That's right. Okay. So 1890 yan. Ano? Mula 1890 hanggang sa kasalukuyan, lahat ng hindi sumunod dyan, hindi na miyembro o ititiwalang sa simbahan. That's right. Ang problema, yun ang ating pag-usapan ngayon. Mukha yata meron tayong hindi naiintindihan. Kung bakit ipinupukol pa rin sa panahon natin. Hindi natin masisi, Kuya, kasi tayo mainstream eh. Tama. Tayo mainstream. Tayo yung mukha, tayo yung face kasi ng Mormonism. Tama yan. Ito, sorry. Mainstream tayo, tapos sabi ni Francis. Ang mainstream yun yung original. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. That's right. Or ang bansag sa atin noon, Mormons. Yes. So naakibat yung Mormons na yan doon sa LDS, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mainstream. Joseph Smith the prophet, Brigham Young the prophet, and then sa kasalukuyan hanggang ngayon, ang ating buhay ng propeta na si Russell M. Nelson. Noong si Joseph Smith ay namatay, no, 1844. Okay? Merong ilang grupo doon ng tao, mga miyembro ng simbahan. Itong ilang mga miyembro, no, Namatay si Joseph Smith. hindi nila matanggap Pumalit. yung pumalit na si Brigham Young. That's right. Oo. So itong mga miyembrong ito ay bumuo ng grupo para suportahan at himukin ang
ang Joseph Smith III, anak ni Joseph Smith, no? Na siya ang mag-lead sa kanila as prophet. Kasi nga against sila kay Brigham Young. Nagsimula yon ay 1860. Doon nagkaroon ng RLDS or Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Doon nagkaroon ng RLDS. RLDS. Okay. So, Pero itong RLDS na ito, hindi nagpatuloy ng polygamy. hindi sila nag-practice Hindi niyan. nag-practice ng polygamy. Oo, hindi sila nag-practice niyan. Si Joseph Smith, namatay siya. Mhm. Dahil si Joseph Smith dapat may successor siya, si Brigham Young ang pumalit. Yes. Hindi matanggap ito ng mga sumusunod kay Joseph Smith na iba. Ang gusto nila, yung anak ni Joseph Smith, na Ang si mamuno. Joseph Smith III, Ang mamuno. ang mamuno. Mm. So nangyari yon at kaya nagkaroon ng RLDS. Yes. Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Isa yon. Tinatawag mo rin Mormons yun, siyempre. Mm. Mormons din sila. So, Konektado. konektado eh. Pero hindi sila nagpa-practice ng polygamy. Okay? Meron silang sariling grupo. Okay? That's right. Ang nangyari ngayon, yung mga sumama kay Brigham Young, tinahak nila papunta sa Utah. Tama? Tama. Okay, so nag-journey sila, mga pioneers tayo, nagbiyahe papunta ng Utah para magkaroon ng kapayapaan kasi nga inuusig sila ng mga galit sa mga members ng church before, nagbiyahe sila papuntang Utah, sumama sila kay Brigham Young. That's right. Sinabi natin kanina, dumating ang panahon ni Brigham Young, 50% ng membro ng simbahan ay nagpa-practice ng polygamy. Ngayon, noong dineclare nila, doon mo ngayon ikwento ngayon. Anong nangyari doon nung sumunod sila kay Brigham Young at nung ipinapractice nila ang polygamy? Kailan ba ito ipinatigil? Hanggang kailan lang sila pwedeng mag-practice nito? Yes. Take note ha, nagsimula ang polygamy 1834. Okay. No? 1834. 1834. So magandang kwento yan eh. Abangan natin 1834 hanggang sa namatay si Joseph Smith at 1844, no? Okay. In 1844. Ngayon nagpatuloy ito hanggang sa time ni Wilford Woodruff. Okay. 1890. 1890, Oo. Wilford Woodruff. 1890. Pang-apat nating propeta. Pang-apat na propeta. So from Brigham Young, John Taylor, and Wilford Woodruff. 1890. Hindi na naabuti ng Lorenzo Snow yan. Hindi. Naglabas si Wilford Woodruff ng manifesto Okay. because he felt inspired that the members of the church should stop the Okay. practice of polygamy. Polygamy. Ang problema, siyempre, ang nasanay na ang mga miyembro, ilang mga miyembro doon sa practice ng polygamy. Okay. At marami sa kanila ay against doon sa manifesto na inilabas ni Wilford Woodruff. Dahil hindi nila matanggap. Dahil hindi nila matanggap, umakla sila ngayon. Sino yung maklas na yun? Yaan ang tinatawag natin ngayong fundamentalist or FLDS. Itong fundamentalist na ito, sila yung umaklas dahil ayaw nilang stop ang polygamy. Yes. Pero Mormons din tawag sa kanila. Mhm. Ito yung grupo ni Warren Jeff. Warren Jeff. Nasa Netflix yan. Ayan, nakulong yan si Warren Jeff. Yan ang tinatawag nilang kulto nung time na yon. Hindi na sila connected dahil sa manifesto, nakalahad doon, sinabi ni Wilford Woodruff na kung meron man tayong makikitang miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, from that time it was announced, 1890, hindi sila konektado sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ngayon, ang problema, dahil itong mga umaklas sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na nanilid ni Warren Jeff, sa atin ipinupukol. Tayo ang polygamos. Ito ngayon, ipinakita ni Eli Soriano na si Lebaron family murder. Yes. Saan galing yan? Hindi sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na led by Brigham Young, Kaninang guru po galing. kay Warren Jeff. So, ibig sabihin, kay Warren Jeff may umaklas din. May umaklas din, may gusto nang kumawala, may gusto nang tumakas. Yan yung babaeng ipinakita, feature ni Eli Soriano. Yun ba si Lebaron? Yun si Lillian Lebaron. So, ngayon, Ano yung murder na yan? Lily Lebaron? Lilia? Lillian, Lilian Lebaron. yan Yan, tingnan mo. It appears that Lilian Chinowet, the estranged daughter of Ervil Lebaron, the founder of the polygamist cult, Ibig sabihin, kuya, the Church of the Lamb of God,
Yun yung umaklas galing kay Warren Jeff. Doon kay Warren Jeff, no, si Warren Jeff, recap, no, galing sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints kasi nga against sila kay Wilford Woodruff. Gusto nila mag-practice ng polygamy. So umalis sila sa church. Ngayon, meron pang isang nag-aklas kay Warren Jeff. Si Ervil. Si Ervil Lebaron. So ngayon, kapag may nag-aaklas doon kay Ervil, no? Pinapatay nila. Yun yung pumapatay. Yun yung Ervil. Dito natatakot si Eric Soriano, pumapatay daw yung simbahan natin. Hindi. Si Warren hindi nga rin napatay yan eh. Si Warren Jeff eh. Though may kwento siya doon sa Netflix, nakita natin. Wala naman ako interest kasi sa kanila kasi hindi naman natin nakasama eh. Kaya hindi ko alam ang kwento nila eh. Ngayon alam na natin. At nakita ko sa Netflix na itong si Warren Jeff, yung mga gustong, natatakot din yung mga member nila kasi yung gustong, nasa compound lang sila eh. Oo, isang compound. Yung gusto nilang, parang iminamatch nila doon sa iba't kinakasal nila kung kani-kanino. Yung magka-boyfriend, girlfriend, na nagmamahalan. At mga bata, 12 years old. Na gusto nilang sila, ang mahal na mahal niyang girlfriend niya, ibinibigay nila kung kanino. Oo, ganun. Yun ang naging resulta ng kanilang gustong lumabas nito, tapos nagiging parang appeal nila, papatayin sila doon sa loob ng compound. So, kapag hindi sila sumunod, so gusto nilang lumabas. yun yung nangyayari at ibinibintang sa atin na tayo ay ganun. Hindi, dahil 1890, hindi na pinractice ang polygamy. Oo. Pero nakakatakot itong kwento nito. Sobra. Ni Lebaron. Na sinasabi dito, Ervil Lebaron's followers, even after his death in 1981, the killings took place on the 144th anniversary of the death of Joseph Smith, the founder of the Mormon Church. Doon nangyari ang killings. Lillian's husband, Mark Chenoweth, Lillian's husband pala si Mark Chenoweth, and two others relatives were also killed in 1988 in an incident known as the 4 o'clock murders, which were believed to be carried out by Ervil Lebaron's followers even after his death in 1981. Ayun. Grabe, 1981 pa namatay si Ervil, pero 1988 pa nila pinatay yung si sister. Saka yung asawa niya. Ano kayang dahilan nito? Hindi ito connected sa atin. The police were investigating her death due to the cult's reputation. Kaya pala ang tawag sa ating kulto. Ayun. Hindi ko maintindihan kung bakit siya sabi, Mormons, kulto yan. Ayan. The Fundamentalist Church of Jesus Christ Latter-day Saints, led by Warren Jeff, continued the practice of polygamy after the LDS Church abandoned it in 1890. Warren Jeff, buhay siya ngayon at siya ay may life sentence. Nasa bilangguan siya ngayon for multiple sex crimes, including child sexual assault. There is no information available indicating that Warren Jeff has passed away. Hindi siya patay. Okay. So kaya pala pinupukol nyo sa amin ito na kami ay ganito, kami ay ganito. Dahil may mga faction, may mga fundamentalist na nanggaling sa amin, pinapractice pa yung polygamy. 1890, wala na kami dyan. Ipinatigil yan ni Wilford Woodruff, yung aming pang-apat na propeta. Hirapan pa nga sila kasi ibinigay na yung manifesto noong 1882 pa lang. 1882, yes. Hindi nila mapatigil kasi maraming membro nung panahon na yun sa Utah na nagpa-practice ng polygamy. Oo, tsaka ang hirap ng transition nun. Mahirap ang transition. Pero take note legal. Nag-practice si Joseph Smith ng polygamy in a secret way, talagang as discreet as possible. Discreet as possible. Kasi ayaw niya kasing magkaroon ng ng conflict within the church Oo, may problema na kasi Joseph Smith sa labas pati sa church, magkakaproblema pa siya. Saka unang-una sa asawa niya, si Emma Smith, ayaw pumayag. Ayaw pumayag ng asawa niya. Kwento natin yan in detail, no? Susunod na video, no? Pero, legal ang polygamy hanggang 1882. Tandaan po ninyo legal yan walang binabreak na batas. Walang binibreak na batas ang mga members since ipinatupad ni Joseph Smith yan hanggang 1882, legal yan sila. Legal yan. Legal yan sa Amerika. 1890, naglabas ng manifesto na itigil na ang polygamy. Itong mga miyembro ito katulad ng FLDS, ayaw ihinto ang polygamy. Kaya nagkaroon ng fundamental. Ayun. Fundamentalist. So hindi na sila miyembro ng mainstream. Tama yun. So kung titingnan mo yung kanilang history ng fundamentalist, kung gaano sila karami, yan, sumangasanga na sila lahat.
maraming hindi nagustuhan na ganito, ganyan, so gagawa tayo. Ang fundamentalist, yung mga practices na religion, talagang ipapractice nila. Kung ipinaractice mo ang polygamy, ipapractice talaga nila yan. At meron pang gumagawa yan hanggang ngayon. Ayun, meron Hindi pa. yan kami. Hindi yan galing sa mainstream. Kaya ang sinasabi ninyo, iisa lang kami, hindi Gumagamit din sila ng Book of Mormon. Pero sila tapos na kay Joseph Smith. Pero alam namin na nagpatuloy ang pagiging propeta ni Brigham Young hanggang ngayon, 2024. At kung sino man doon ang naniniwala kay Brigham Young pagkatapos si Joseph Smith, yun ang mainstream. Doon yung original na itinatag at ibinalik ng Panginoon dito sa mundo na yung tinatawag nating the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. That is the true church and the mainstream. Yes. So ngayon, dahil sa sinabi ni Eli ngayon, nag-research ako ngayon sa sarili ko ngayon simbahan, aba, may 70 pala na faction Ang dami. or movement na nangyari. Oh. So kayo, kapag hindi sila sumasang-ayon sa Living Prophet, may mga membro na umaaklas at nagtatayo ng sarili nilang mga paniniwala, yan, hindi naiiba sa mga fundamentalist. Oo. Dahil hindi kayo sumusunod sa Living Prophet, safe tayo. Bakit? May Living Prophet tayo. Meron tayong living prophet At nanggaling tayo sa mainstream. At doon ako ay masaya na malaman ko na parte ako ng mainstream. Tsaka Parte ako nun. may 12 apostles, kompleto. Kompleto May tayo. 70. Ay itong fundamentalist, anong mayroon sila? Yan ang danger Oo. dyan. Magpapatayan talaga kayo dyan kapag hindi totoo yung simbahan kasi nakaw dito, nakaw doon, patay dito, patay doon. Oo. Yun na mangyayari. Oo. Pero dahil nasa mainstream tayo at meron tayong buhay na Oo. propeta, which is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kaya nila tinatawag na Mormons Definitely. lahat ng mga fundamentalist kasi nanggaling sa Mormons. Kinukonekta sa amin. Sana i-search nyo mo. Minsan nag-isip na rin na iisa lang tayo or dalawa lang tayo. Oo, yun ang Oo. inisip ko. Ngayon nakita ko na pala. Dami hindi pala. Oo. Hindi natin gawain yun. Gawain yun ng mga lumabas doon sa amin. Napag-alaman namin, di naman pala sa amin yun. Ang layo na pala sa atin eh. Galing ito yun ha. Yung ipinupukol ninyo na mamamatay tao at mismo mga nag-aasawa ng marami. Tapos na noong 1890. Tandaan nyo po yan ha. Tandaan nyo yan. Wala na yan hanggang ngayon. At never kaming nagpapatay ng tao. Bakit? Kahit si Joseph Smith may personal appointed bodyguard That's right. na ang pangalan niya ay si Owen Porter Rockwell. Si Owen Porter Rockwell ang pinakamabilis bumuhot ng baril. Pagaling yan. Self-appointed yan. Yung plural marriage o polygamy o pag-aasawa ng marami ng mga propeta no, walang nilalabag na batas ng Diyos at batas ng lupa. Legal yun, legal. Hindi ba yung coincidence? Ba yan? Hindi ba coincidence yun na pinatupad ng Diyos right there and there nung nagtanong si Joseph Smith, bakit ito? Bakit ninyo kinonsinti? Oo. Si Isaac, si Abraham, lahat ng mga patriarchs na ito. Ang hindi niya akalain, sundin mo rin yan. Dahil ipinanumbalik ko na ang katotohanan at priesthood, sundin mo rin yan. Papagawa din pala Ito. Papagawa din pala sa akin. Hindi naman ito ang gusto ko mangyari. Nagtataka nga yung kay Abraham, sundin mo yan. Gusto lang niyang malaman ang dahilan eh. Ala. Napasubok si Joseph Smith. Ayun. Kaya nahirapan si Joseph Smith sundin. Pero ngayon, sa istoryang napag-uusapan natin, Kuya Jack, nalalaman natin yung reason ng Diyos. Tama. No? Nakita natin Ito na lang yun masyadong manipis ang dokumento natin nung panahon na ito'y pinatupad. Dahil sinabi dito sa record natin that it will church na hindi sila binigyan ng exact na rules and regulations on polygamy. on polygamy kung paano ito patuparin. Yes. Pero meron tayong detalye kung bakit ito pinatupad. Yes. Bakit siya ipinatupad? Kung paano siya papatuparin, malaya kang gawin yon sa Oo. direction ng Oo. prophet. Sa direction ng prophet. Oo. Saka ito isipin nyo rin si Joseph Smith nag-translate ng Book of Mormon Ito, Book of Mormon. Nandyan ang Jacob 2, tungkol sa pag-asawa ng isa lang. Kasi nga, kapag nagkaroon ka ng concubine o kabit, yan ay abominable o karumaldumal sa Diyos. Okay? Tapos susuwayin ni Joseph Smith, nakasulat dyan, translate niya. Diba? Kaya hindi sana tinakal niya yung Jacob dyan. Kaya nalito yung tao, nalito yung propeta na sabi niya, susundin ko ba ito? Hindi. Kaya tatlong beses siya binisita, 8 taon ang inabot niya. Di ba? Kung talagang ayaw niya yan, tatanggalin niya lahat yan. Tanggalin niya yan, para wala nang question. Wala na tayo pinagkaawayan ngayon. At itinago na natin ang dokumento na nag-plural marriage siya.
Para wala tayong binubukol sa atin. Oo. Pero hindi eh. Hindi naisip yan. Hindi, nakalatag lahat yan. Lahat eh. Ang kailangan mo lang gawin, Hindi. intindihin mo, mag-isip ka, magsaliksik ka. Maliksik ka. Hindi naniwala ka lang na maraming asawa kayo, di ba? Marami kayong asawa, mali pala yung binubukol mo. Ayun. Tandaan nyo ha, huwag kayong taon ng taon sa maling puno. Tingin nyo na yan, wala mga mangyayari sa inyo dyan. Yan yung tumahol sa maling bahay, hindi buhusan kailang renola niyan. May nangyari sa amin yan. May aso kami sa kabilang bahay nung sa naglipat kami na sa ulong na po. May tahol na tahol sa kapit bahay na nangingin na naman talaga ng aso. Yung tagaluto namin noon, kinatok siya, Amerikano, paglabas niya. Galit na galit. Oh. Your dog! Kasi, expat yung mga tao. Oh. Inglesin siya. Your dog so noisy. I'm sleeping. Galit na galit. Oo. Ang nakakatawa Ang sa sigawan niya. nakikinig lang din siya. Pagano'n lang siya. Oh, okay. Oh, alright. Tapos sabi niya, your dog is ganyan. Siguro umabot na mga 5 minutes to 10 minutes siguro. Yung ano niya, yung... Nag-explain, I just did the next door, ginagawa, I don't like what you're doing, you just moved here, you are very noisy, you're not a good neighbor. Sabi nung tao mo, okay, alright. Tapos nung humupa, we don't have dog. Kami na, nagulat siya. I'm sorry. Sabi nung Amerikano. So anong dapat ginawa ng Amerikano? Dapat nagsaliksik muna siya kung talagang kami yung talagang may-ari ng aso. O tinanong niya muna, may aso ba May kayo? aso ba kayo? Do you have any dog there? Is it your dog that is barking? Oo. Yes, it's our dog. Oh, please, be considerate to your Diba? neighbors. Anak ng patik, pinagbintangan na kaming lahat. Oo. We don't have dog. Hindi nga, pahiya ka ngayon. Pahiya siya, doon pa siya sa kabila. O, paano mo, sa amin, tanungin mo muna, sa inyo ba yung asawa ng marami? Tama, tahon ka ng tahon sa amin. Ikaw, galit na galit sa amin. Sa inyo ba? Marami kayong ganyan. Sa inyo ba yung pumamatay? Kulto ba yun? Ganyan muna, itanong nyo muna. Paano kayo magbibintang? Biruin mo yan. Matagal na palang dumudugong ilong nyo dyan sa bintang sa amin. Hindi pala sa amin yun. Actually, hindi rin namin alam na sa amin yun. Kaya natuklasan din namin. Salamat sa Salamat din sa inyo. Oo. Ngayon, nalaman namin na meron palang 70 factions na nangyayari dito. Oo. Na hindi na alam namin, isa lang yung reorganized na. Grabe, nakakatakot. Sabi mo, nalaman pa namin. O ngayon, nalaman namin ngayon. Nilabas namin sa inyo. Sino ang tahulan ninyo ngayon? Ang mainstream pa lang pinakamalinis. Which nandito tayo. Yes. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the mainstream na binalik ng Diyos, the restored church, the restored New Testament church. Yes. Kung yan kung nagtayo si Jesus Christ ng kanyang simbahan, ito yung simbahan na yun. Yes, that's right. Yes. Kompleto. Kompleto. Maraming salamat sa Thank you inyo. po. Sana po nasagot yung tanong mo ha, Sister, Eliza. Eliza at si J. Bangs, no? Tigil-tigil na kayo dyan. Mali na yung mga pukul ninyo. Ano na kayo, maghugas na kayo ng plato at maglaban na kayo. Oh. Paglaban nyo na yung pinakalawan ninyo, pambira kayo. Sige, ang pagtawag ninyo.